Ira POV. Nang maramdaman ko ang paghinahon ng katawan ni Dark, ay kaagad kong inalis ang pagkakabaon ng mukha ko sa likuran niya. Kinalas niya ang pagkakayakap ng mga braso ko sa bewang niya, saka siya humarap sa akin. Dark? Mahinang pagtawag ko sa pangalan niya habang wala pa ring tigil sa pagbagsak ang mga luha ko. Nanlambot ang ekspresyon niya na magtama ang mga mata naming dalawa. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya habang masuyo tong humahaplo sa pisngi ko. He came back. Bumalik na ang pugito ko. Sorry, saad ni Dark. Hindi ko napigilang. Did I hurt you? Hinawakan ni Dark ang magkabila kong pisngi. Mababa ka sa mukha niya ngayon ang matinding pag-aalala sa akin. Umiling ako bilang sagot sa kanya, saka siya inambahan ng mahigpit na yakap. I'm sorry. Paulit-ulit niyang paghingi ng tawad habang mahigpit din ang yakap sa akin. To save me, Dark. Wala kang kailangan kahingi ng sorry sa akin. But, I thought, kung hindi ka dumating, ay baka nagawa na nilang masama nilang plano sa akin. Niligtas mo ako, Dark. I'm a bad person, Ira. Halos pabulong na ana si Dark. Sa kanya mas lalong ibinaon sa leeg ko ang mukha niya. Hinaplos ko ang buhok niya, saka ko siya hinalikan sa ulo niya. Hindi ka masamang tao, okay? Alam mo bang hindi lang kita Pugito? Ikaw din ang superhero ni Pugita. Pahayag ko. Gusto kong pagaanin ang loob niya dahil ramdam kong bukod sa mga nangyari ngayon ay may pinaghuhugutan pa ang takot niya. Boss Ganda, nandito na mga barangay tanod. Anunsyo ni Gonza. Kaagad na dinampot ng mga barangay tanod si Teo Manolo at Jake. Dinala nila sa malapit na hospital ang dalawa para ipagamot ang bugbog sarado nitong buka bago sila kuhanan ng panayam ng mga pulis. Sumunod kaming 4 sa police station para ilathala ang mga nangyari. Mabuti na lang marami akong witness dahil kung wala, ay baka nagamit na ni Teo Manolo ang pera niya para baliktarin ang mga nangyari. Sa ngayon, ay naghihintay na sa kanila ang malamig na seldang paglalagyan nila kapag nakalabas na sila ng hospital. Gabi na kami nakauwi ng bahay dahil sa mga prosesong kinailangan naming asikasuhin sa police station. Pag-uwi namin, ay napansin ko ang pananahimik ni Dark. Bagsak ang mga balikat niya at matamlay ang mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at hinila siya paupo. Kinuha ko ang kamay niya at chinek kung may sugat siya. Maliliit na galos lang ang nakita ko, kaya naman nilinisan ko lang yon ng alkohol. Bakit ang tahimik ng Pugito ko? Paglalambing ko sa kanya. Tipid siyang umiti sa akin, sa kanya muling hinaplos ang pisngi ko. Nagbago na bang isip mo? Balik niyang tanong sa akin. Anong ibig mong sabihin? You witness it, Ira. I'm a monster when I get mad. Hindi na ako magugulat kung ayaw mo na akong pakasalan. Nasaktan kita. I love you, Dark. Hindi ganun kababo ang pagmamahal ko sa'yo para basta-basta na lang yun mawala. Ano naman kung nakita kong anger mode mo? Bakit? Ikaw ba? Nakita mo na ba ako magalit ang todo? Naamoy mo na ba yung utot ko? Nako, baka ikaw pang ma-turn off kapag na-discover mong ibang side ng babaeng pakakasalan mo. Pahayag ko. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Dark, kaya napangiti na rin ako. You never failed to make me smile. Ikaw lang ang nakakagawa nito sa akin, Ira. What would I do without you? Malambing niyang saad, sa kanya ako binuhat papunta sa kandungan niya. Sorry kung nahuli ako kanina. Wika ni Dark habang nakapatong ang ulo niya sa balikat ko. You're just in time. Ganyan ang mga superhero, laging on time kapag nasa panganib ang female lead nila. Paano mo nga pala nalaman na nasa panganib ako? I forgot something, kaya nagpa siya akong bumalik. Nagkaroon ako ng masamang kutob nang makita kong pagmumukha ng lalaki ng basto sa'yo sa kabilang baryo. Nakatayo siya sa harap ng bahay niyo na parang tanga nagmamasid, kaya nalaman ko. Bakit mo kasama si Gonza at Lito? Sunod kong tanong sa kanya.
Nadaanan ko lang sila habang pabalik ako rito. Hindi ko alam kung bakit sumama sila. You're so weird and noisy. Komento ni Dark na ikinatawa ko. Aside from dragging your hair, did those men hurt you? Saan ka pa niya sinaktan? Tanong ni Dark. Sinuntok niya ako sa sikmura. Sagot ko. Mabilis si Dark na napaangat ng ulo at sinuri ang mukha ko. Nakita ko ang pagsasalubong ng mga kilay niya, kaya naman pinaghiwalay ko yon gamit ang dalawa kong daliri. I will kill him. Hinawakan ko ang magkabila niyang panga, saka ko siya hinalikan sa tungki ng ilong niya. Effective naman, dahil nawala ang namumuong galit sa mga mata niya. You won't kill anyone? He's already paying for his crime. Nasa kulungan na siya. Bahala na ang batas na magparusa sa kanya. Let me see. Masakit pa rin ba? Tanong ni Dark. Sa kanya inaangat ang damit ko para tingnan ang lagay ng tiyan ko. It's swollen. Pahayag niya habang may ingat itong hunaplos. Yeah, and masakit din siya. Nakangusong pahayag ko. Anong gusto mong gawin ko para mawala ang sakit? Tanong niya. Kiss mo ang tummy ko, please. Pagpapakiyot ko sa kanya. He chuckled, then carefully laid me in a long bamboo chair. If that's what my pugita want, then I'll oblige. Saad niya. Nang tumapat ang mukha ni Dark sa tiyan ko, ay kaagad niya tong hinalikan. Akala ko'y mabilis lang na paghalik ang gagawin niya, pero nagulat ako na mag-iwan siya ng mga wet kisses sa tiyan ko pababa. Napasingap ako nang dahan-dahan niyang ibaba ang waistband na suot kong short habang tumambad sa harap niyang hinaharap ko. Bumigat ang paghinga ko nang mariin niya tong titigan. Dark! Pugito the second is mine, only mine. Possessive nitong pahayag. At muling ipinaramdam ni Dark sa akin ang ligayang siya lang ang tanging gusto kong paglaanan. Wala sa labas ng bahay ang pumutol sa excitement naming dalawa. Narinig ko ang boses ni Marcelino sa labas, kaya naman napa-facepalm na lang ako. Kung kailan naman nasa exciting part na kami, ay doon naman sisingit ang baklang to. Kainis? Aray! Inaan na ba kita? Reklamo ni Marcelino nang pagkahampasin ko siya with matching sipapa. Naku, nanggigigil talaga ako sa kanya. Gusto ko siyang tanggalan ng ulo dahil sa pang-istorbo niya sa amin ni Dark. Wrong timing ang bakla. Bakit ka ba nandito? Inis na tanong ko sa kanya. Ba't galit? Ako na nga to nag-aalala sa'yo eh. Nalaman kong nangyari, Beshi, and I'm so worried. Ang bilis naman ng chismis. May wings kasi ang balita. Sana all, pa-fly-fly na lang. Kaya nga pinangarap ko maging bird noon eh. Pahayag ni Marcelino. Sumali ka na kasi sa Wingster Club ko. Ikaw ang gagawin ko muse, tapos ang costume mo'y manok. O diba? Matutupad ng pangarap mong maging bird. Pabirong pahayag ko na ikinangawi niya. Mukhang okay ka naman pala. Nag-worry pa ako? Oo, okay naman talaga ako, kaya lumayas ka na. Bakit ba excited kang paalisin ako? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Wala namang ibang tao sa loob bukod sa'yo, di ba? Ay, wait, malandi ka? Nasa loob si Dark, no? Ikaw ang landi-landi mo. Wala siya rito? Gaga ka? Singhal ko sa kanya na itinulak siya bigla ang pinto. Mabuti na lang naging maagap ako, kaya hindi siya nakapasok. Humaba rin ang leeg niya na parang ostrich, saka siya sumilip sa loob. Pero hinawakan ko ang mukha niya at itinulak ito. Aray naman, masyado ka. Ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Wala namang mawawala sa'yo kung sasabihin mo sa akin na nasa loob si Dark. Friends naman tayo. Inarte niya with matching panguso pa. Oo na, nasa loob na si Dark. Pinagkape ko bilang kabayaran sa pagligtas niya sa akin. Pagdadahilan ko. Malaki ba? Mahaba ba? Tanong ni Marcelino na nagpainit ng buo kong mukha. Walang hayang baklang to? Gaga ka? Sabi ko pinagkape ko lang. Anong malakit mahabang pinagsasabi mo?
Sus! Masyado kang obvious eh. Ewan ko sa'yo. Lumayas ka na nga. Pagtataboy ko sa kanya. Kwento mo sa akin bukas ha. Gusto ko detailed. Humagikhik na parang kinikiliti sa singit. Che? Tinawa na lang ako ni Marcelino. Tinalikuran niya ako, saka siya nagsimulang maglakad palayo. Pero may naalala kong sasabihin sa kanya, kaya tinawag ko siya. Marcelino, Marcy nga kasi, para ka namang sirampla kami. Invited ka bukas. Ha? Saan? Kunot noong tanong niya sa akin. Sa wedding namin ni Dark. Nakangiting saad ko. Hindi ko kasi mapigilang mapangiti. Kinikilig na ina-excite ako na ewan. OMG, asawa ko na bukas ang lalaking pinakamamahal ko. Sige lang te, libre namang mangarap eh. Pahayag ni Marcelino na sumira sa magandang ngiti ko. Hindi siya naniniwala. See this. Ipinakita ko sa kanya ang singsing sa ring finger ko. Oh yes, I'm getting married. Ang miyos ng barangay Datong Ermita ay ikakasal na bukas. Puno ng pagmamalaking pahayag ko. Itulog mo na lang yan te. Alam kong stress ka lang dahil sa nangyari kanina. Bumagsak ang balikat ko sa sinabi ni Marcelino. Patawa-tawa pa siya habang naglalakad palayo. Sayang-saya siya dahil nasira niya yung mood ko. You may now kiss the bride. Anunsyo ni Father, kaya naman mabilis akong yumakap sa leeg ni Dark at ako na mismong unang humalik sa kanya. Narinig ko ang pagtawa niya sa pagitan ng magkadikit naming labi. Sabi ni Father, you may kiss the bride, hindi you may kiss the groom. Natatawang pahayag ni Dark bago niya ako muling siniil ng halik sa labi. Hi wife. Hi asawa ko. Bati ko sa kanya. Napahagikhik na lang ako nang paulanan niya ng halik ang mukha ko. Mababaka sa aming pareho ang matinding kasiyahan dahil sa wakas mag-asawa na kami. Isasampal ko sa mukha ni Marcelino ang marriage certificate namin ni Dark kapag nagkita kami. Akala niya siguro nagbibiro lang ako kagabi. Pwes, amatay siya sa inggit kapag nalaman niyang isa na ako may bahay ni Dark. Dark? Wait, ano nga palang apelyido ng asawa ko? Napatigil lang kami sa paghaharutan ni Dark na may tumikhim sa tabi namin. Mukhang natatalbugan na namin sila dahil sa sobrang kasiwitan naming mag-asawa. Nakita naming nasa amin na palang atensyon ng lahat. Narinig ko rin ang paghanga ng ilan sa amin dahil daw ang ganda naming couple. Inibe, maliit na bagay. I'll ravish you later, asawa ko. Bulong sa akin ni Dark na nagpatakas ng isang luha kay Pugita II. Pagkatapos ng kasalambayan, ay umalis na kami ni Dark. Akala ko'y pauwi na kami ng bahay para mag-honeymoon, pero nagkamali ako. Reception pala muna dapat bago ang honeymoon. I forgot. Nadala ko na matinding excitement ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Kay Aling Loleng. Ha? Bakit? May pinahanda ko sa kanya mga pagkain na pipick upin natin ngayon bago tayo pumunta sa reception nating dalawa. Pahayag niya. Wala man lang akong kaalam-alam na kinausap niya si Aling Loleng para ipagluto kami. Na-surprise ako. Ang napag-usapan kasi namin kagabi ay pansit canton lang with his favorite kamote ang lulutuin ko pagkatapos ng kasal. Pagdating namin sa karinderya ay nakahanda ng 2 basket na naglalaman ng mga potaheng niluto ni Aling Loleng. Congratulations sa inyong dalawa. Bati sa amin na matanda. Heto, pandagdag sa handa nyo. Inabutan ako ni Aling Loleng ng isang plastik ng kamote. Salamat po, Nay. Walang anuman. Ipagdarasal ko maging matagal at matibay ang pagsasama ng dalawa. Iho, alagaan mo sa Ira. Parang apo ko na rin yan. Opo, Nay. Ako na pong bahala sa asawa ko. Hinapit ni Dark ang bewang ko, saka na hinalikan ang sentido ko.
Hoy, kaloka ka! Kasal ka na talaga? Sigaw ni Marcelino. Nasa labas pa siya ng karinderya at parang megaphone ang bibig niya habang ina-announce ang bagong status ko. Naging public announcement tuloy ang naging kasal namin ni Dirk sa palengke. Pero okay na rin sigurong ginawa niyang yun para malaman ng lahat niya sa akin lang asawa ko. Hunghang ka. Ayaw kasing maniwala. Pagtataray ko kay Marcelino na makalapit siya sa amin. Nakita ko ang pagsilip ng ilang mga tsismosa sa labas ng karinderya, kaya naman pasimple kong ipinakita sa kanila ang daliri kong may singsing. Baka sabihin nila ume-eme lang si Marcelino. Ayan, tingnan niyo ang alembre kong singsing na soon ay magiging diamond. Akala ko naman kasi nagloloko ka lang, pero true pala. Hinampas ako ni Marcelino sa balikat, kaya napangawi ako. Asawa ko sinasaktan ako ng baklang inggitera na to. Sumbong ko kay Dark, saka ko yumakap sa bewang niya. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Dark. Hinalikan niya ang ulo ko, kaya naman napatili sa inis si Marcelino. Gusto ko rin ng jowa. Napapadyak ito. Aking manghahampasin niya na sana ulit ako nang saluhin ni Dark ang kamay niya. Hoy, asawa ko yan. Sita ko kay Marcelino nang bigla siyang kiligin dahil sa magkahawak nilang kamay ni Dark. I possessively pulled Dark's hand. Ang kapal ng kalyo sa mukha ng bading na to. Sa harap ko pa niya napiling ng liin ng asawa ko. Damot? Narinig kong bulong ni Marcelino. Malamang, aking to. Magbe-break. Sige, ituloy mo. Pang mo ibe-break ko. Pagbabanta ko kay Marcelino. So possessive. Bulong ni Dark, sa kanya pinataka ng halik ang noo ko. Parang magic na nag-subside naman ang inis ko dahil sa ginawa ng asawa ko. Ganun lang ako kadaling pakalmahin. Matapos ang talakan namin ni Marcelino, ay pumunta na kami sa reception na sinasabi ni Dark. Walang iba, kundi ang ilog kung saan kami unang nagkakilala. This place brings back a lots of memories. Naupo kami sa malaki at malapad na bato, saka namin inapag ang mga pagkaing dala namin. Hindi ko mapigilan maglaway nang makitang iba't ibang putahe sa harapan ko. Lahat to ni-request mo kay Aling Loleng? Manghang tanong ko kay Dark. Nasa lagpas 10 putahe kasi ngayon ang pagkain namin. Wala po rin ang dessert namin na kamote at cassava cake. Yap, do you like it? Or may iba kang gustong kainin? Bababa ako para bilhan ka. Sorry kung hindi kita tinanong ng mga gusto mo. I just want to surprise you. No need. Favorite ko lahat ng to. Thank you, Dark. Na-appreciate ko ang effort mo. Ipinatong ko ang baba ko sa balikat niya, saka ko siya hinalikan sa cheeks niya. Call me asawa ko. Yun ang gusto kong endearment nating dalawa. Asawa ko. Thank you, asawa ko na gwapo. He chuckled before pinching my nose. Mukhang kailangan kong pasalamatan ng mga kidnappers ko. Bakit naman? Kunot noong tanong ko. Kung hindi nila ako kinidnap, ay hindi ko makikilalang babaeng asawa ko na ngayon. Sagot ni Dark, kaya naman sobrang natouch ako. Dark? Ano nga palang apelyido mo? Asawa na kita pero hindi ko pa rin alam hanggang ngayon ang apelyido mo. Oxford. You are now Ira Perez Oxford. Ang gara naman pala ng apelyido mo. Pangmayaman. Samantalang yung akin, no comment. Pahayag ko. Napansin ko ang pagsilay ng lungkot sa mga mata ni Dark, kaya tumigil ako sa pagkain, saka ko hinaplos ang panga niya. May problema ba? Nothing. You can tell me anything, Dark. Mag-asawa na tayo kaya hindi mo na kailangan salohin ng mga alalahanin mo. Pahayag ko. Hinawakan niya ang kamay ko, saka niya ito hinalikan. Asawa ko? Usal ko. I'm not the man whom you think I am. Hindi ako superhero.
I am more of a villain to those who knew me. Kung ganun ay sabihin mo sa akin kung sino ka. Tipid siyang ngumiti sa akin, saka niya muling hinalikan ang palad ko. Soon, when I'm ready. Kapag dumating ang araw na malalaman mong totoo kong pagkatao, ay gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko, na hindi mo ko iiwan. Promise me, Ira. I promise, walang iwanan. Nakangiting pahayag ko bago namin muling hagkan ang labi ng isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.